Hello mga kabayan ko dyan sa Pilipinas. At hello din sa mga kababayan ko dito sa Finland. So, today is Wednesday. Yesterday is my rest day. So, today the weather is -17 here in Lapland, Kolari. So, papasok na ako sa work. Ang boro ko, my shift today is 9 o'clock up to 3 o'clock AM. So, right now, nag-i-snow sa amin. So, meron daw severe snow ayon din sa weather forecast ng Kolari. So, ayan, nakikita nyo sa aking Benny or sa aking bonnet. So, lagayan lang natin ng ganito. So, nakakatuwa guys kasi may sign na matatapos na ang winter at papalapit na ang spring because yung araw, yung sun kasi is mas matagal na siyang sumisikat at mas maaga na siyang sumisikat. I mean, mas matagal na yung araw, mas matagal na yung oras ng araw at maaga na siyang sumisikat. So, usually kasi pag winter, late na siya sumisikat tapos isang araw lang yung tinatagal niya, lulubog na siya. Ay, isang oras lang yung tatagal niya. Tapos lulubog na si haring araw. Ayun, so for today's video, marami kasing naka-line up pa for interview para sa utility position, utility worker position. So, ang dami ko nababasa sa comments na any tips daw for their coming up interview. So, ang dami nagtatanong kung ano ba yung tips na mabibigay natin para sa interview nila sa employer. So, kaya ako ginawa tong video na to kasi gusto ko rin mahabol yung day ng interview nila na mapanood nila to kasi maaring matulungan din natin sila. Pero, as I said, hindi rin natin masasabi na same or halos parehas yung magiging interview nyo sa nangyaring interview sa amin as a store worker. Since iba yung position nyo. But, it will be something like 60 to 70%. So, ayun yung ilaw kasi nagre-reflect sa atin. So, ayun. So, that's why ginawa ko tong video na to ngayon is para makatulong ulit sa ating mga kababayan na nandiyan sa Pilipinas na merong naka-line up na interview or final interview sa Barona o sa kanilang employer. So, keep on watching this video. Huwag kayong mag-i-skip para lahat ng information ay mapanood nyo. Dahil lahat ng information na sasabihin ko ay napaka-importante para sa final interview nyo. Okay? So, pasensya na kasi kapag talaga naglalakad sa snow, nakakahingal. So, bago simulan ang tips sa interview sa employer, intro muna tayo. So, ayun, the topic for today's video is about tips for the interview since some of you are asking me for any tips for their upcoming interview. So, meaning, up to now, hindi pa natatapos yung hiring ng utility workers here in Finland. So, may mga naka-line up pa sila. Like, yung nag-message, yung nag-comment sa aking YouTube account na meron siyang upcoming na interview this Friday. So, she's also asking for any tips para sa interview. So, ayan, napapa-English ako kasi meron din palang subscriber na international. So she asked me to mix my language. O diba, paduguan ng ilong to guys. Finish na nga. English pa, Filipino pa. Ayun, so, punta na tayo sa topic. So, syempre, ang hinihingi nyo ay tips sa interview para sa employer. So, para sa akin, ang number 1 sa ating tips sa employer's interview is to be ready your devices o i-ready nyo yung device na gagamitin nyo for interview.
Sila naman kasi magsisend yan a day before na may interview ka about this day. So, that time, ugaliin nyo nang aralin yung Microsoft Team kasi nagko-conduct sila ng interview through Microsoft Teams. So, kung hindi nyo siya alam, umpisahan nyo na siyang aralin, panoorin sa YouTube, paano siya kalkalin. And then, i-check nyo maigi yung place kung saan kayo magkakandak ng interview. Like, halimbawa, sa kwarto ba? Sa sala ba? Make sure na meron kayong silent place para sa interview nyo that day. Kasi, importante na tahimik yung lugar kung saan kayo kung saan kayo may interview ng employer or kung saan kayo pupwesto. And then, syempre, check nyo na rin yung headset nyo, yung mga earpods nyo, then yung microphone, make sure nyo na gumagana yung microphone nyo, na maayos yung salita. Naiirita ako sa hood ng aking winter jacket kasi masyadong nakababa. And then, ayun. So, yun yung first tip ko talaga. At yun din naman yung nakalagay sa email ng employer kapag may final interview kayo, that you need to check properly your devices and to research about Microsoft Teams. Ayun. So, guys, kasi nag-i-snow, parang storm snow. And then, so that is my first tip. Okay, sa inyong final interview. Now, let's move to second tip. Okay, so my second tip is, syempre, relaxed. Relax lang kayo, guys. Don't be nervous. Huwag kayong kabahan kasi mababait naman sila. Napaka-comfortable nilang kausapin. Okay, so yun yung pinakamahalaga eh. Kailangan kasi hindi kayo kabahan. Kailangan kasi maging relax kayo para maintindihan nyo yung tanong at masagot nyo ng maayos yung mga tanong nila. So, kailangan, again, tip number 2, relaxed and huwag kayong kabahan. Don't be nervous and relax. So, yun yung tip number 2 ko. Alam ko naman na syempre hindi mawawala yan sa inyo. Nakabahan kayo kahit ako nung una. But I will make sure, talagang sinusure ko sa inyo na mawawala yung kaba nyo onwards na nag-uusap na kayo ng employer. Okay? So, first, be prepared, your devices, your place, your microphone, your headset. Second is be relaxed and don't be nervous. So, yun na. Dalawa na, guys. Third, of course, the third one is be yourself. Magpakatotoo lang kayo. Okay? So, minsan, pangit naman yung sobrang pagpapakatotoo. Asensya na. Nag-aanuhan na yung snow sa mukha ko. Minsan naman, maganda rin yung nagpapakatotoo. Actually, you need to be yourself kasi halos lahat ng itatanong din nila is more about your experience dun sa nilagay mo dun sa CV mo or dun sa application mo sa Yelp. So, you need to review properly. Kailangan mong reviewin ng maayos yung iyong resume or yung iyong CV or yung iyong mga nilagay dun sa Yelp. Actually, dapat na screenshot nyo yun eh. Kasi alam ko, hindi na ata ma-open yun. Okay? Ayan, kahit ang pangit-pangit na ng itsura ko. Tuloy pa rin ang vlog natin. Grabe ang pag-i-snow, guys. Iba yung snow niya, yung parang paano. Paslant, hindi pa baba. Okay, so, tip number 1, be prepared. Tip number 2, be relaxed. And tip number 3, be yourself. Okay, tip number 4.
Number 4 na tayo. Actually, may kodigo ako eh. Wait lang, para hindi ako pawala. Sinulat ko talaga yan. Kuhanin natin sa aking pocket. Okay? Tip number 4. Saan na yun? Hetkinen. Ayun. So, dahil meron na tayong don't be nervous, be relaxed. Of course, don't be shy. Hindi pwedeng mahiyain sa employer. Kailangan mo ng confidence. So, i-boost nyo yung mga confidence nyo. Bawal ang mahiyain. Okay? So, next is yan. Ito very, very something like 70% na maganda sa feedback ng employer is, teka lang, is to learn a basic Finnish language agad-agad. So, it is very nice to hear sa employer na nag-finish agad kayo. Like even simple greetings, simple introduction. So, halimbawa, binati nyo sila through Finnish language or nagpakilala kayo sa pangalan nyo through Finnish language. So, it is a plus to them. So, plus yan sa kanila. Kasi meaning, lumalabas nun kasi na you are really interested to learn their language. Na kahit alam nyo, hindi pa kayo tanggap, ni-research nyo, inaral nyo yung language nila. So, syempre, kumbaga effort nga, di ba? Kasi dito, usually, yun talaga yung gagamitin yung language. So, yun, greet them in their Finnish language. Like, yung good morning, good day, ako si Karen, mga ganun, like, Hyvää päivää, mitä kuuluu, or huomenta kapag good morning, o kapag magpapakilala ka, minä olen Karen, olen Pilipinilainen. Yan, yung mga ganun, ay ma-Pilipino. Tapos yung edad nyo, yan, olen 35 vuotta. Yun, so, may mga napapanood naman tayo sa YouTube or sa TikTok kung paano i-introduce yung self natin through Finnish language. So, next natin is, grabe na to ha. Alang-alang talaga sa tip yan ha. Bahala na kayo sa itsura ko. Next is, be talkative. Yun lang. Since I'm a talkative person, yan talaga yung feeling ko nagdala sa akin dito sa Finland. Yan talaga yung feeling ko nagpalakas sa pagpasa ko papunta dito sa Finland. They really want a talkative person. Something in a good way, hindi naman yung bad way. So, gusto nila yung, hindi yung, halimbawa, tinanong ka nila, tapos isang tanong, isang sagot ka. Doon sila parang, parang hindi yun positive. So, dapat, ikaw kapag tinanong ka, marami kang sagot. Yung hindi natatapos yung sagot mo. So, mas gusto nila yon. Okay? Because you have, I think, 45 minutes para pakilala mo yung sarili mo sa kanila. Para ilabas mo lahat ng meron ka. So, be talkative. Yan. Next is, ayan. The next is very important to research about Finland. Not only the language, but also the culture of Finland and about the country of Finland. So, kailangan yung i-research yan. I-research nyo kung anong meron sa Finland. I-research nyo kung bakit nandito si Santa Claus, kung anong meron dito. Yan. Kasama yan sa mga posibleng magpalakas ng points nyo sa employer's interview. So, andito na ako sa bahay. Okay? So, ano na yung mga nasabi ko? First, be prepared about the devices. Ihanda ang mga headset, microphone. Next is, ayun, hindi ko nahanda yung susi ko. Wait lang. So, ayan, nakapasok na tayo dito sa bahay. So, nandito ako sa veranda. Hindi muna ako dumiretso sa aming munting tahanan dun sa taas. Tapusin muna natin tong tips na to. Okay.
So, ayun nga. First, ulitin ko ulit. Kahit pa ulit-ulit ako, at least kahit pa paano matandaan nyo. Okay, be prepared. I-prepare nyo yung mga device nyo. I-research nyo yung Microsoft Teams. Panoorin nyo sa YouTube kung paano siya paganahin. And then, you should check your headset, your headphones, and your microphones. So, dapat before yung time na interview nyo is already nakaset na kayo. And by the way, huwag kayong malilate. They don't like to be late. Ayaw nila ng late person. So, dapat at least 15 minutes or 20 minutes before, nauna na kayong mag-login dun sa link na binigay nila. Okay? So, ayun. So, next dun yung sinabi ko is, be ready. Then next is, don't be nervous. Huwag kayong kabahan. Relax lang. Ayun. Tapos next is be yourself. So, magpakatotoo kayo sa sarili nyo at sa sasabihin nyo kasi lahat ng tatanungan nila, it's all about your resume. Lahat ng pinasa nyo sa Yelp. So, kailangan reviewin nyo rin yun. Yung nasa Yelp na in-encode nyo yung mga experiences nyo. So, actually, ang mangyayari nun is like, paikot-ikot, ikot-ikutin yun na tinitignan kung talagang alam nyo yung mga nilagay nyo sa CV nyo or sa resume nyo or dun sa application nyo sa Yelp. Next is, don't be shy. So, bawal ang mahiyain. Ayun, so hindi ka pwedeng mahiyain. Kailangan talkative ka. Ayan, so kailangan mas marami yung sagot mo kaysa sa tanong nila. Hindi pwedeng may tinanong sa'yo, isa lang isasagot mo, tas magi-stop ka. So, tsaka, during the interview naman, mafe-feel nyo na parang ang sarap para lang kayo nagkukwentuhan. Okay? So, ayun. Next is like, you need to greet them in Finnish language. So, very important yan talaga. Marami na akong sinabihan na na-interview din sa utility na kailangan kapag in-interview kayo ng employer, pinakamaganda is you need to, wait lang po. You need to greet them in their Finnish language. So, kahit na yung basic lang, like greetings and introduce yourself through Finnish language. Madali lang yan i-memorize, guys. So, example, kapag morning, huwamenta. Kapag naman tingin nyo hindi morning sa kanila, o para mas safe, you can say, hyvä päivä. Yun, hyvä päivä. Tapos introduce yourself like, hyvä päivä. Minä olen Karen. Olen Pilipiiniläinen. Minä olen 35 vuotas. Yan, ganyan. Tapos sabihin nyo, hauska tutustua. Nice to meet you. Parang ganon. So, yun. Bakit importante yun para sa akin? Kasi parang feeling ko, kapag binatin nyo sila through their Finnish language is, they feel like you are very interested. Kasi kahit na alam mong hindi ka patanggap, pero nag-uumpisa ka ng mag-research at aralin yung language nila. Ayun. So, next is, it is important to research about Finland. Really, itatanong nila yan sa'yo talaga. And research about their culture and also the weather. So, i-research nyo ano bang meron sa Finland, bakit maganda ang bansang Finland. So, ano ang culture ng Finland, ganyan. So, ano ba yung ilang weather ba meron sa Finland. So, very important to research about that kasi they will also ask you about Finland. And connected dyan is, why do you choose to work in Finland and not in other country? So, doon napapasok yun. So, bakit nyo ba ginusto o pinili ang bansang Finland? Kasi sa kanila, feeling nila, ang Finland, hindi ganun kasi ang country, char. Kasi di ba nga malamig dito? So, kapag winter kasi, naboboard sila. Like, kapag winter is, feeling nila, marami dito nagkakaroon ng anxiety. Kasi sa sobrang lamig, hindi ka makalabas ng bahay, hindi mo magawa yung mga hobbies mo sa labas. So, itatanong din nila yan na,
ano sa tingin mo yung parang magiging libangan mo pagka winter time. So, mamaya na tayo doon. So, ayun. Again, research about the culture and the country of Finland, also the weather. Next, ayun nga, why you chose to work in Finland and not in other country. So, ayun, isipin nyo rin yun kung bakit nyo ba nagustuhan ang bansang Finland para magtrabaho kumpara sa ibang bansa. So, ako kasi ex-OFW ako, napakamalayo sa kinalalagyan ko ngayon, which is I am from hot weather. Paano ba sabihin yun? Kasi sa Middle East mainit, di ba? Tapos napunta ako dito sa sobrang lamig. So, syempre may mga sinabi na rin ako doon. Hindi ko na matandaan, char. Kailangan syempre sa inyo manggaling yun. Kasi mas maganda kung base sa sarili nyo yung isasagot nyo. Next, syempre very important din sa kanila on how you will adapt the weather here in Finland. Very big, ano yan sa kanila issue, yung weather. Kasi guys, nagne-negative 30, negative 25, sobrang lamig, di ba? So, ikaw galing ka sa bansang hindi naman nag-i-snow, tas napakainit sa atin. So, itatanong nila, paano nyo yun may adapt? Parang ganun. Paano mo ba mapakikisamahan ang ganyang weather, guys? Oh. Yan. Paano nyo mapakikisamahan yung ganyang kalamig na weather? Ayun. So, tatanungin nila. Syempre, ang tanging sagot mo naman lagi, kahit alam mo hindi kaya. So, syempre kaya. Lahat naman ng Pilipino kinakaya yan eh. Alam mo naman ng Pinoy, madali yung maka-adapt. So, as long as tama lang yung suot natin. So, kaya natin yan. So, next is also, siguro is, ayun, aralin yung maigi yung culture nila. Tapos, tatanungin din nila kayo pala, paano kayo makikisalamuha, how you will, paano ba yun? Paano kayo makikisalamuha sa mga ibang lahi? Siyempre, dahil Pilipino ka, tapos sila mga Finnish, so, paanong way mo mapapakisamahan sila? Parang ganun. Paano ka makisama sa ibang lahi? So, itatanong din nila yon. So, tapos, syempre, itatanong din nila yung tell me about yourself. Hindi pala mawawala yun. Sorry, medyo nahuli. Tatanong nila yung tell me about yourself. So, kwento ka lang. Hindi yan sila magsasawang makinig sa kwento mo kasi during the interview, para lang kayo nagkukwentuhan. Okay? So, and of course, ang pinaka-importante sa lahat, the last thing na tip ko sa inyo is to pray. Yan. Kasi, lahat ng yan magagawa nyo basta nag-pray kayo kay God before your interview at every day na simula ng nagpasa kayo ng application. Sana nag-commit na kayo kay Lord na, Lord, if this is for me, if this is your plan, I accept it. I will surrender all of this to you, Lord. Yan, yung mga ganyan. So, kailangan natin i-surrender lahat talaga sa Kanya. So, actually, alam nyo, halos kaming 14 na store worker na napunta dito. Walang totally yung ginusto or, uy, gustong-gusto ko to, uy, parang sinabi lang namin na kung para sa amin, para sa amin. Sinurrender talaga namin. Halos lahat. Ganun yung kapag tatanungan kami nun before, nung nagkaroon kami ng oras na nun sa Helsinki. Ganun lahat yung mga nila, parang sinabi nila kung ano yung nangyari nung nag-apply sila dito. Ganon, na sinurrender na nila. So, yan yung pinaka-biggest advice ko sa inyo at tip ko sa inyo. Yan yung top 1 ko, is to pray and surrender to Him. Yun lang, guys. So, I hope this vlog helps you para masagot nyo yung mga tanong during interview. At hindi man kayo yung may interview ngayon, at some point, at somehow, makatulong tong tips na ginawa ko para sa inyo. At i-keep nyo yan kasi siguro hindi ganun na ganun para sa utility. Pero as a store worker, sa atin kasi, so yung finish na mag-i-interview, halos kapag nagtanungan kami, halos same yung mga ganong question nila. I don't know lang sa ibang position, no? Pero at least, you have the
guts already, meron na kayong idea kung paano nila kinakandak yung interview. Actually, hindi talaga nawawala dyan yung pagtatanong nila about the culture, about the weather, and the Finnish language. So, ayun. So, thank you for watching this vlog. I hope na nakatulong to sa inyo ng sobra-sobra. And please don't forget to subscribe to my channel. I-click nyo na yung subscribe button na yan. It's Sky in Finland. And I have also my TikTok account. You can follow me also there. It's Sky in Finland. And my Facebook page, please like my Facebook page. It's Sky in Finland also. And pasensya na rin pala sa mga hindi ko nasasagot, sa mga tanong nyo sa comment. Kung minsan natatabunan, kung minsan nauulit na lang din yung tanong. So, please do watch my video. Tapusin nyo kasi halos nandyan naman lahat ng information kapag nandun yung topic. So, wala namang masama kung maglalaan kayo ng minuto para matapos yung video ko, para mapanood nyo kasi lahat naman yan is very important and nagbibigay talaga ako ng information. Hindi ako nagagaling-galingan, pero kung ano yung nalalaman ko, sinishare ko. Kasi, sino ba naman yung ayaw makapunta dito sa Finland, di ba? So, ayun guys, thank you so much and please do subscribe again to my channel, like and share, para marami pa tayong kababayan na matulungan. And please, abangan nyo kasi magkakaroon din ako ng interview sa isang utility worker dito sa Finland. So, vlogger din siya. So, doon natin malalaman kung ano ba talaga ang trabaho ng isang utility worker. And nakahanap na rin ako ng schedule para ma-interview yung isang kasamahan ko para sa ano ba ang trabaho ng store worker. Ayun lang guys. So, thank you so much. Don't forget again to subscribe. Moika!